Magandang oras po sa inyong lahat. Ito ang inyong kaibigan, kapatid, si Pastor Pedrig de Leon Torres ng Bulacan Christian Ministry. Tunay na ang Diyos lamang ang mabigyan ng mataas na papuri, parangal at pasalamat, Panginoon, sa aking ginagawang ito na pagbibigay ng encourage sa lahat ng mga taong makakapanood ay tunay silang pagpapalain. Diyos ang maluwalhati at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay, O Diyos, na Ikaw lamang ang mabigyan ng mataas na papuri, parangal at pasasalamat. Mapalad ang taong hindi naaakit ng masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao na ang laging atikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siya laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Ano man ang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang katagumpayan po ay nasa atin na once na tinanggap natin si Jesus Christ sa ating katauhan, sa ating puso, siya po ay nanahan. Kaya ang katagumpayan po ay nasa atin, palaguin po natin sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan at pagbabahagi na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na binigyan tayo niya ng mga pagpapala tulad ng bagong buhay, na ikaw ay nagmulat ng mata at nakalakad ka muli. Binigyan ka ng kalakasan. At tunay po ang Diyos lamang ang mapagbibigay sa atin ng ibayong katalinuhan, karunungan at kaalaman. At tunay po na ikinumpara kasi isang punong na nakatanim sa tabing batisan o sa tabi ng ilog na laging dinadaluyan ng tubig. Kung ikaw ay laging nanalangin, nagpupulit, nagpaparangal sa Diyos, yun po ang iyong kahalintulad. Dumating man po ang maraming mga sakuna at panganib, ikaw ay kanyang iingatan dahil iyon ang pangako ng Diyos. Na mapakaliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay tatawag, kanya kang tutugunin, ipahayag sa mga bagay na may hiwaga na hindi mo naunawaan. At kung nananatili sa iyo ang kanyang mga banal na salita, hilingin mo sa Ama, anuman ang iyong maibigan ay pagkakaloob niya kung ito ay ayon sa kanyang banal na kalooban. Bakit po ito nakikita ninyo yung bukid, ang team na aking ipinakikita sa inyo? Ganyan po tayo. Ito pong bukid, ito pong palay ay binibigyan ng pataba, nilalagyan upang sila ay ika nga'y lumago at maganda ang maging bunga. At gayon din po, may tubig na dumadaloy na nagmumula po doon sa ilog upang patuloy na maging sariwa ang kanilang mga pangangatawa ng palay at maghulog ng maraming bunga. Gayon din po tayo. Ang salita po ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng sustansya sa ating pamumuhay at buhay. Kung hindi mo ito babasahin at kung hindi mo ipamumuhay, papaanong tatalab sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos? Lagi kang nakatulala pagka narinig mo yung sabay-sabay nasasabog yung bulkan at saka biglang magkakaroon ng lindol at malalaking alon, o ay di hihintakutan ka na. Samantalang iyon ay naganap na at magaganap pa. Iyon ang sabi ng Panginoon pa, pero walang takdang araw, walang takdang oras, hindi ba? Yan pa sinabi, at walang takdang taon. Kaya sabi ng Panginoon, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Yan po ang palatandaang malapit na dumating ang panahon. Ang panahon na ang Panginoon ay darating. Pero walang tamang oras, walang tamang araw o buwang itinakda. Pero yung mga manghuhula-hula-hula, huwag kayong maniniwala riyan. Marami na pong naniniwala Kaya marami nang na-stress, na-depress na sila sa kanilang buhay. Gusto nilang wakasan ang kanilang buhay na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Huwag po kayong gagawa ng ganon. Sa Diyos po nyo hingin. Yung mga tao ngayon po, may nakatakdang kaparusahan, yung mga nagsasabi ng pawang kasinungalingan lamang. Opo, kaya lagi kayong manaliksik sa banal na kasulatan, manalangin, magpurit, magparangal sa Diyos. Kaya mapalad ang taong hindi naaakit yung masasama. Hindi ka maaakit yung masasama kung ikaw ay nananaliksik sa banal na kasulatan ng Diyos. Hindi kanya malalansi, hindi kanya maililigaw. At ikaw man ay tagasunod ni Kristo dahil ikaw
ay tamad magbasa ng salita ng Diyos. Yan po ang masakit na salita, tamad duwag. Yan po ang magkakasama. Opo. Para gusto mong maging matapang ka, magbasa ka ng salita ng Diyos katulad ni Jose. Anak, huwag mong kaliligtaan basahin ang kasulatang iyon at dilidili mo sa gabi at araw upang iyong may isa katuparan sa gayong giginhawa ka at magtatagumpay. Biruin mo ang kanyang hinawakan, isang bansang malaki. Tagumpay po siya dahil Diyos ang kasama niya. Magandang oras po sa inyong lahat. Nawa po ay kayo ay laging manalangin, magpurit, magparangal sa Diyos. Huwag kayo maniniwala sa mga hula-hula. Sa Diyos po kayo maniwala sa kanyang banal na aral dito sa mga awit 1:1 hanggang 3. Papuri po ay sa Diyos. Magandang oras po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye. To God be the glory. Papuri ay sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.